Okay, good afternoon everyone. Pag-aaralan natin ngayon yung epistemology. Pag sinabing epistemology, this is a branch of science na kung saan devoted to the discovery of proper method of acquiring and validating knowledge. So pag sinabing epistemo, that is all about the epistemo. Pag sinabing epistemo, that is knowledge. Pag logi naman, and the Greek word logi, logos, it means study. So pag put them together, study of knowledge, that is epistemology. So, the nature of knowledge dito, according kay Anrad, knowledge is a mental grasp of every or reality reached either by perceptual observations, by process of reason based on perceptual observation. So, we can acquire knowledge using our senses. We can acquire knowledge by thinking with the use of our minds. So, according kay Anrad, makakakuha tayo ng knowledge through our, dito daw, perceptual observations. Okay, sa mga bagay-bagay na parang naku-curious ka. 'Di ba, for example, paano kaya sumakay ng elevator? Paano kaya sumakay ng escalator? So, 'di ba naku-curious ka? So, dahil sa curiosity mo na 'yun, nakakakuha ka ng knowledge. So, another term or may dalawa siyang nature of knowledge. Una diyan yung we can acquire knowledge using our senses, 'di ba? Gaya nga ng sinabi ko nakaraan, using our senses, 'di ba? Nakakakuha kayo ng knowledge or nakaka-acquire kayo ng knowledge through our senses. So we can acquire knowledge by the thinking with the use of our minds. Acquiring knowledge. So we have three types of acquiring knowledge. The reality, the perceptions, and the concept. Pag sinabi nating reality is to know something. Pag sinabing something is what philosophy can reality. Kung ah, bakit nga ba mayroong nag Okay, sa realidad ng buhay, 'di ba? Sa realidad ng buhay, nakakakuha tayo ng knowledge, 'di ba? So lahat ng pagsubok na pinagdaraanan nyo, lahat ng challenges sa buhay nyo, lahat ng ups and down nyo sa buhay, diyan tayo nakakakuha ng knowledge. Okay. How can manage ourselves na paano natin malalampasan 'yun, 'di ba? So, dapat, sa reality dito, acquiring knowledge, so, lahat ng knowledge na makukuha mo doon sa problema na yon, sa challenges na yon, magagamit mo. So, the perceptions, another first and only contact with the reality through our senses. Okay, sa perceptions natin, using our senses, like for example, kagaya nga ng sinabi ni Anrad, our senses, doon tayo nakakakuha ng knowledge, di ba? Kunwari, parehas nakaraan, di ba, may yung sinabi na ang tawag diyan, sa sense of touch, 'di ba? Gamit yung mga kamay natin, nakakakuha tayo ng knowledge, 'di ba? Sense of sight, 'di ba? Lahat ng senses nagagamit natin at nakaka-adapt tayo or nakaka-acquire tayo ng knowledge. Sorry kasi nga walang signal dito. So, ano ko na lang. Huwag na tayo mag-online class. Okay, concept after we perceive things, we began to notice that some of the things we perceive are similar to other things. Okay, ito, pag sinabing concept, hindi siya literally na konsepto or di kaya perceive are similar to other things. Pag sinabing konsepto, konsepto to ng ating buhay, 'di ba? Okay. Nakakakuha tayo ng knowledge through concept. Kunwari, naghiling tayo sa taas na bigyan tayo ng ganito, pero hindi mo naramdaman. Pero hindi mo naramdaman pero at mga ilang days ay, binigay na pala sa akin. Yung mga gano'n, that is concept. Okay, another ano, para mas lalo nyo maintindihan. Yung pag sinabing concept, ito yung mga unexpected na mga bagay, mga unexpected na hindi mo alam dumarating na sa'yo. Tapos nakakakuha ka ng knowledge doon. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Okay, pasok tayo sa spiritual self. So, ang spiritual self, spirituality also concerns the supernatural, real lang but is often limited to the individual. Pag sinabing spirituality, concern the aspect. Pag sinabing spirituality, ito yung tayo, paniniwala mo. So, difference pa, may iba-iba tayong paniniwala. Mayroon tayong sa divine, mayroon tayong supernatural. For example, sa divine naman is mostly yung katulad sa, example lang to sa mga Katoliko. Di ba yung paniniwala nila, may mga paniniwala sila sa santo, o sa mga saint. 'Di ba? May santo ng tagapagpagaling, santo na kung saan yung santo na yon.
ibibigay niya sa'yo kung anong hinihiling mo, may santo para sa pregnancy, 'di ba? Tapos another spirituality is yung supernatural. Pag sinabing supernatural, ito na yung ang supernatural, ito yung mga paniniwala nila sa mga rebulto. Oo, yung mga paniniwala nila sa mga rebulto. Okay? Spiritual self. Religion is an organized system of, pag sinabing religion, from the Latin word, religare. Okay? Wala, hindi ko nalagay pala dyan. Religare. Okay. Sana maintindihan nyo kung... So, is an organized system about a spiritual or supernatural realm that is accompanied by rituals. Okay. Ang religion naman natin is all about kung anong kinalakhan mo. Kunwari, for example ha, okay, sa religion tayo ha, sa religion is an organized system of ideas. Okay, pag sinabing organized system, ito na yung kinalakhan ng, alam niyo yung binyag. Okay, kung saan ka bininyagan, yun yung paniniwala mo. Okay, kunwari bininyagan ka as Catholic, bininyagan ka as, tawag dyan, as INC, or bininyagan ka as Baptist, or bininyagan ka as Adventist. So that is your religion. Okay? Hindi yun magbabago kasi doon ka bininyagan. Kasi doon ka naniniwala o doon yung pamilya mo naniniwala. Okay? Bininyagan ka as Islam. Okay? So we are different na paniniwala pero iisa lang yung ating sinasamba. Okay? Religiosity is a strong religious belief. Okay na. The quality of devotedness, particular religious practices. Okay, like for example dito sa religiosity, ito naman yung mga lahat naman siguro. Aywan ko yung INC ata may 10 utos din ng Diyos. Ang Catholic may 10 utos din ng Diyos. Okay, yan yung halimbawa diyan sa moral rules, okay? Iba-iba yung paniniwala natin. Pero may sinusunod tayo na may sinusunod tayo na mga rules, okay? Kung anong nakalagay sa aklat natin, kung anong nakalagay doon sa tawag dyan, kung anong nakalagay doon sa 10 utos natin, yun dapat ang sundin natin. Okay? That is. Okay. So, we are prevailing belief in other spirit and among ethno-linguistic group. So, pag sinabing mga kaluluwa, ito yung mga spirit, 'di ba? Sa Tagalog, lalabas to sa exam, lalabas to sa exam. At least ano kayo? Kaluluwa, that is Tagalog. Karuruwa naman, Kaduwa, Ilocano. Dungga naman, Kalag, that is Ilonggo. Gimukod naman is Bagubo. Kalag-kalag, yan ay sa Cuyunin or Palawan. Sa Cuyunin sa Palawan. Okay, Makato naman, that is Bukidnon. Okay, kaluluwa, ang tawag nila sa spirit ay kaluluwa kapag Tagalog. Karuruwa naman o Kaduwa kapag Ilocano ka. Kapag Dunggan at Kalag naman kapag Ilonggo ka. Gimukod naman o pag Bagubo ka. Kalag-kalag naman kapag Cuyunin ka, Cuyunon ka. And then Makato naman kapag sa Bukidnon naman to. So we are religious leaders. So we have may mga religious leader tayong kumbaga sila yung nagli-lead, 'di ba? Like for example, ang religious leader ng Catholic is si Pope John Paul, ang mga pope, 'di ba? Excuse me po. Ang mga pope, 'di ba? Ang iba naman, mga Christians naman, that is pastor, 'di ba? Ang iba hindi ko po alam kung ano yung tawag sa kanila. So, those who lead ritual has the capacity to heal the poor and the sick and injured. Bakit sabi nila mga religious leader daw pwede daw makapagpagaling or di kaya ah, yung mga may sakit talaga. So, ang ginagawa diyan hindi naman literally nagagaling. Ang gagawin diyan is dadasalan lang nila, 'di ba? Like for example, ang nagkakaroon ng exorcism, 'di ba? Ang nagkakaroon ng exorcism. 'Di ba may exorcism tayo na nangyayari or exorcist yung pagsasapi, sapi, ganun. So, sa sapi naman, yung mga religious leaders, sila yung may kakayahan para tanggalin or alisin yung mga masasamang espiritu sa katawan natin. And then, another sikat na religious leader dito sa Pilipinas, si ano, 'di ba, Kibuloy, kasi diyan sabi niya, to predict the future. So, si Kibuloy daw, siya daw yung appointed son of God, 'di ba? Sabi niyan, appointed son of God. Pero
Imagine, appointed son of God. Sinasabi niya yung mga mangyayari, nangyayari or mangyayari. Okay? Pero ngayon, dahil sa daming kaso na pinataw sa kanya, patong-patong na kaso, ang nangyayari hindi na alam. Hindi na siya yung son of God. Ewan ko kung anong tawag na sa kanya ngayon. Pero isa pastor pa rin naman siya. Okay. So sikat na religious leader si Kibuloy. Okay, another term for religious leader, ang tawag sa mga religious leader that is shaman. Okay? Dinagdag ko lang to, shaman. Another form for religious leader. Okay. Apong Binita of Aita, she's one of the respected mag-aanito, lalabas to sa exam. Receive her vision through dreams or trance. Pag sinabing mag-aanito, ano to? Noong unang panahon, ang tawag sa mag-aanito, ito'y tinatawag na babaylan, di ba? Tama ko. Okay, babaylan. So, si Apong Binita of Aita, siya yung nakaka-visions ng sa mga panaginip niya kung anong mangyayari dito sa Pilipinas, anong mangyayari dito sa mundo, or anong mga ano na naman ang mangyayaring panibago na kakaharapin ng Pilipinas. So si Apong Binita of the Aita. Hindi ko alam kung si Apong Binita ngayon nag-i-exist pa. Okay. Another mag-aanito or mga mga taong babaylan or yung mga taong mahilig sa mga visions. Kilala niyo si Roddy Balduin, 'di ba? Si Roddy Balduin, isa siya sa mga nagkakaroon ng mga visions. Kunwari, anong mangyayari dito sa Pilipinas? Anong mangyayari dito sa couple na to, 'di ba? So marami ngayon yung dumarating, pero isa sa mga halimbawa ng mag-aanito ay si Roddy Balduin, 'di ba? Nakikita niya yung visions. Okay? So, another mag-aanito, sino pa nga? Okay, kay Roddy Balduin, 'di ba? Siya rin yung nag-ano kay Jubilin Galieno. Pero pero minsan hindi rin naman tama yung predictions nila. Tapos another, ibang lugar, ang pinakasikat na nag nagte-take ng visions or yung magaling mag-visions, yung alam niyo yung yung mga dilaw na cartoon characters. Tinatawag silang, nakalimutan ko na yung mga dilaw na cartoon characters. Wait lang. Basta iyon yung mga dilaw na cartoon characters. Tapos nabivisions nila kung anong mangyayari sa Amerika, anong mangyayari kay Trump, anong mangyayari may mangyayari na ganto, ganyan, 'di ba? Yung like for example, yung bumagsak yung pinakasikat na bridge sa nakalimutan ko na kung saan bansa 'yun. Tapos Simpson, okay, yung mga Simpson. 'Di ba? Ang galing nila mag-predict kahit cartoon characters sila. Napipredict nila kung anong mangyayari. Like for example, na-predict nila yung 'di ba yung pinaka paniniwala talaga na na-predict nila is yung COVID-19. Sabi nila may virus na darating sa buong Pilipinas at maapektuhan ng lahat ng tao. Maraming mamamatay. So, yun. So, that's all for today. Okay na yun, kahit hindi na kayo pumasok.